tray na to. Ganito po tayo, no? Yun, no? Uy, napisa na. Ano yun? Butiki. Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Ibush Life, formerly Itik Farming Davao. Ma-search nyo yan sa YouTube application yung Ibush Life. It's either Lee Songkip and Itik Farming Davao. No, it's me once again. Welcome back to my YouTube channel. Now, excited ako guys kasi pangalawang episode to sa ano natin, hatching tutorial program. Alam nyo bakit? Siyempre, meron na tayong episode 1. As you can see, meron na tayong pinasok dito sa incubator. That was August 4. Eh, ngayong date ngayon, August 12. So, ilang days? 8 days na tayo. Okay, bakit 8 days ko siya bago galawin? Gusto ko yung buuhin muna yung mga ugat dun sa sisiw bago natin galawin so that walang masyadong, hindi masyadong magkaroon ng matra. Kasi the moment na galawin mo na yon, ikot-ikutin mo, may tendency po yung maliliit na mga blood vessel ay maputol po. That's why, hindi po matuloy ang mga mabubuo na mga sisiw doon sa itlog. Now, okay, hindi tayo magpatumpik pa, puntahan natin yung ating topic. So, but before that, please like and subscribe para magkasama tayo sa buong segment, no? Okay, so let's go. Tara. Alright, so ang gamitin natin ito. Ano? Pang ano to guys, so pang cuddling. Sige na. Open na natin. After 8 days, yan. After 8 days po, so may sarili tayong switch. Yan, pakita mo dito. Pakita mo. Pakita mo na. Okay? So may mga dates dito. Yan, 4804. So ano yung unahin natin? Mas pabor. Ito tayo. Okay. Ngayon natin na 12, may 12 tayo, no? 08. Dito. Ay, wala. May manok pala dyan. Ay, sila tao. Medyo madumi, no? Yan po. Yan po. So, close natin. Okay. Natin para hindi maglabas ang kanyang lamig. Yan natin ha. Ito lang Ito yung uy, maganda ang result. Yan guys ito kikita nyo. Yan. Salamat, Mr. J. Hindi na ako masyadong ito. So, by the way, ito na yung Pinoy na walang sabaw. Okay? Madali lang tong makita pagka ano ka na sanay ka na. Ito matra, itim Ito yung itim. Iba tayo ng tray. Kailangan mag-prepare tayo ng 3 egg tray. Alin yung makain pa. Madali siyang ma-identify. So, daming pala nito. Ito yung tandaan nyo po. Pag kayo ay bibili ng mga itlog, hindi na ako masyadong nag-iikot ng itlog muna. Kasi hindi ko masyadong yan ganda naman Tanya po yan yung dapat magkadling kayo, magsilaw, dapat gentle po talaga. Kadalasan po kasi sa nagpapisa, minsan kasi doon yung sinasabay na lang nila sa sa incubator na automatic. Ganda yung manual lang kasi katulad niyan kung may ito nakita niyo po. Yan yung may na-develop na tapos may konting spots dito. Yan ang may sabaw. Basa yan. Na Pinoy yung binibinta sa basa.
Pero itong ganito, good as fresh yan. Fresh. Pag ano mo yan, tuyo. Okay, ano nga yung topic natin? Okay, mas maganda pag hatchery, hindi mo munang galawin after ilang days. For example, 9 days. Para hayaan mo na lang na ito. Tulad daw, may mga blood vessel yan. Pag galawin mo yan, within 9 days, early, araw-araw, di maputol yun. Hindi matuloy yung development nila yan. Maputol. May mga sensitive po yan na maliliit na blood vessel. Yung sinasabi ko kanina na malamang po maputol. Pag ginalaw nyo ng husto, araw-araw. Ay, sorry. Tulad yan, oh. Medyo na siya, naalog. Okay? Kantayan talaga. So, yan guys, ha. Tayan nyo po to. Sana po nasundan yung ating, ito, pangalawang, natin, episode, no, sa ating mentoring program. Okay, ito. Ito yung may spot siya. So, Pinoy yun na, may sabaw. Okay. Okay, kita nyo po, oh. Ito, payudawi pala, ito, ganito na itlog. Yan, tip ko po sa inyo yan, ha. Possible yan, nasa 85% na babae po yan. Okay, babae. Ito yung mga bilog, ay yung mga hugis, tawag ang, pagka, yung bilog talaga. Pero, may, parang rectangle, pa yan. Alanganin tayo dyan, no? So, yun lang, wag nyo masyadong ikotin. Except na lang kung iikot nyo po, dapat ganito po ang galaw. Ganito po. Dapat ganun lang. Dandahan lang po talaga. O, ganun, Doon na kayo. Okay, may nagtanong nga pala sa ating na comment dun sa ating comment section sa YouTube. Ayan, Pinoy nga may sabaw yan. Parang moon. Na ilang days ba daw bago, shout out po. Ilang days ba daw. Yan, medyo okay pa. Bago haluin. Yan, like I said before, kung nasundan nyo, kailangan from day 1 to 9 days bago nyo galawin ang itlog, no? Para mamuo po siya ng husto, no? Yan, tulad niya, no? Okay, huwag mo nang galawin. Basta see to it na sakto po yung temperature ng incubator nyo. O yan, kailangan mo ng kailangan talagang mamuo po yung mga ugat. Or else, pag ginalaw nyo po, ang tendency, marami pong hindi matuloy niyan. Lalo na pagka 18 days. Okay? Minsan nga, may sira, hindi natin nakikita po. Okay? May develop na siya. Develop na, no? May content ng development dito. Kaya lang, kukunin ko na siya kasi hindi din siya walang silbi din yun mamatay din yan pagkalaunan. First cuddling number 1 sa akin, ayan, matra na yan. Sa akin after 9 days. Dati kasi 7 days. So akin after 9 days ko na siya galawin, no? First cuddling. After niyan, succeeding after 3 days naman, galing at least mga 15 days bago nyo siya galawin. No? At 9. At 12 days, pwede nyo siyang pwede na siyang ihaluin. Every 4 hours. So, every 4 hours po. Okay? So, review ko ha. After nito, 9 days ito 8 days to. Next nating galaw nito, after 3 days. So, 8 plus 3 is 11 days na. Pwede na natin siyang pwede na natin siyang paghaluin, no? At least for every 4 hours po. Kasi paghalo nyo, kailangan gentle pa rin. Parang ganun, tingnan nyo po. Sige, mag-ilaw tayo, ha. Paghalo nyo, ganun lang. Ha? Ganun lang. Ganun lang talaga. 3 times a day. Kung pwede, 3 times a day. Kaya na yan sa isa. Pasok na natin yung isa.
Sige po. Maraming Pinoy, oh. Marami siyang Pinoy. Check na tayo. Sana naman. Ito yung marami. Days ito ngayon. 8 days. So, after 8 days, pagka 12 days, doon na kayo mag-start maghalo 3 times a day, ha? Okay, oh. Kita nyo, oh. Ganda naman, oh. Isin natin yung kamay natin para makita nyo po. Ito pala yung pangkadling ko, sa nagtanong, mabibili nyo to sa, ano, yun, may Pinoy na, ano yun, na may sabaw. Ito, good fresh, tuyo. Pinoy na tuyo. Ito, Pinoy na walang, ibig sabihin, hindi fertile. Yung iba, yung isa na may spot na ano, fertile siya, kaya lang weak. Ay, ito, hindi fertile. Good fresh yan. Maganda yung ano, pang yung i-ref nyo lang, tatagal yan ng 1 week o 2 weeks yan pag i-ref nyo. Compared doon sa may dugo na namumuo, mas madali siyang ano. Tulad nyo na pwede mong i-ref mo lang yan, 2 weeks yan, pwede pa yan eh. Ito, ganda oh. Ang ganda ng ano, formation niya. Di ba? Yan, tama. Okay, pakita natin para pang ano natin thumbnail. Yan. Tanya po. Yan. Okay. Yan. Okay, sige. Yan po yung magandang ano, magandang klase po. Ang po yung okay. So, yan sa mga baguhan po, don't forget to like. And guys, please subscribe para marami na tayo dito sa ating YouTube channel. Ang layunin natin nakapagdagdag lang po ng idea. So mga techniques po paano kayo mag-start sa itikan. At kung maghilig kayo sa yan, of course mahilig kayo paano magpapisa, mahilig kayo sa ganitong usapan, i-subscribe nyo na. No? I-subscribe nyo na ang aking YouTube channel, Ibush Life. Or pag hindi nyo makita sa ano YouTube, pwede nyo hanapin si Itik Farming Davao. Yan po. Yan po. Tapos, ayan o, maganda sana malaki, pero yan, dito natin siya lagay. Alright. No? Ayan lang o. Kailan ganyan kadali. So, take note po ha, mga 12 days kayo maghalo, and then do it 3 times a day. Yan. 3 times a day. Yan, pag maganda po ang setup po, management ng itika natin nito, magre-reflect po yan sa itlog na ano, in-incubate nyo. Okay? In-incubate nyo, katulad nyo nito, hindi masyadong malinis. Pero okay pa naman kasi hindi siya nabasa. Okay, basta ang itlog na ano, madumi, okay lang yon, basta hindi siya basa. Okay? So, tapos, pag mag-incubate ho kayo, magpapisa, safe siya ang itlog na ipasok nyo sa incubator. At least, ha, pinakamatagal na po yung ano. Ang ganda, oh. Ang ganda pong tingnan, oh. Ganun na lang tayo. Tingnan nyo yung magandang health ano. Ganda po yan. Oh, healthy po talaga. If ang itlog tayo pinakamatagal yung nung ano, yung 5, at least 5 days galing pagka itlog. Ano, kung pagaling pag-harvest nyo, safety pa yung 5 days. Ay pagka 7 days medyo alanganin na tayo niyan.
Okay? Nanganin na tayo. Ang ganda ng result nito. Okay, ang ganda. So guys, excited ako kasi i-share ko to sa inyo ha. Hanggang samahan nyo tong aking video hanggang ano po, hanggang mapisa to. Yan lang oh. Ang ganda po hanggang mapisa po. Okay, may mga tips pa ako nito. Pinaka-playan natin pagka may balahibo na yung itlog, pisyo na sa itlog, no? After 19 days. Yan, na yan. Mag-start na tayo, close monitoring na talaga tayo niyan. At siyempre, naman nyo to aking ano, kasi sinusundan nyo. Okay? Pagka ito magagamit nyo po, ito po yung aking contribution sa mga subscriber ko na talagang sinubaybayan tayo. Tuturo ko po yung mga techniques talaga. Ito, recap lang to eh. At least ngayon, maganda na yung ating caption, video natin, compared tong 2 years ago. Hindi pa masyadong clear yung ating camera. Ngayon, medyo okay na. Ayan, itong naka. Pasok na natin. So, ganun lang, slowly. Kasi 8 days to eh. Naka 8 days pa tayo. Alright. Okay. So, kailan natin titingnan? After 3 days. Abangan nyo to, after 3 days. Anong day ngayon? Saturday. So, may Monday. May Monday. Hindi natin yun. Tapos, makita nyo tong ano. Makita nyo tong sisiw. Wala na siyang ugat na makita. Hindi niya makita ang ugat kasi natanggal na yun dun sa ano eh. Ay, hindi naman natanggal, pero buo na talaga. Ano? Alright, dito na ano. Okay. So, ayan, show me na pa tubig. Yan, may tubig pa. Review lang na tayo. Lagyan natin ng tubig. Yan, tubig to. Kailangan ito guys, malinis. Yan sa iba, lagyan ng foam. Ay, pang humidity po to. Hindi na ako naglagay ng pang humidity na ano, yung gadget. Yan lang. Pasla na yung tubig. Yan lang siya. Okay? Ano ba? Okay, last na to. Last 3 na to. Dito po tayo, no? Yun, no? Uy, napisa na. Ano yun? Butiki. Ayan. Tapos natin. At tapos na yan. Last na yan. Okay. Tingnan nyo po. Ito yung fresh egg. Yung hindi fertile. Ito yung may similya na, no? Pero hindi lang na-develop. Yan. Yan, ito yung matra. Sige, mamaya ating i-explain yan. Pag marami pong unfertile egg, ang error dyan, baka kulang yung laki ng lalaki. Zoom mo lang. Ayan. Para makita ng mga viewers. Yan. Ganun ko lang. Kasi last na to eh. Yan po. Zoom lang. Huwag lang iikot masyado ang camera ha. Steady lang, ako na bahala. Huwag mo na ako sundan. Basta focus ka lang dito. Thank you. Buti na lang yung cameraman natin. Oh, kulang ng laki yun. Oh. Ano yan? Balot na ano. Hindi, kulang ng lalaki. Kaya sa pagpapisa po, kailangan talaga may allowance. Tulad nito, yung nag-order sa amin nito, taga Bukidnon, shout out po. 300 po yun. Matagal na yun eh. 2 months na po yung nakalipas. Hindi pa namin na-serve kasi yun nga po sa production po namin ng aming farm. Hindi pa siya nagmulting kasi. Nagmulting, no? Kaya nga hindi matagalan tayo. Yung pag magpapisa po talagang
pag for example, ang preparation po ba, ang laki ng allowance. For example, 300. Papalabas niyo yung 300 na, yun, yung babae talaga na pure, no? Okay? 300. Isalin nyo din po yung counting ng ano. Dagdag ko kayo ng, ito no, tulad sayang po. Kasi may crack, so hindi, na-develop na siya, pero may crack. Eh, ano pa yan eh. Sana, pero hindi niya matuloy. Gawin natin sa Pinoy yan siya na sabaw. Tanggalin na natin kasi pisa man tayo. Ito, Pinoy na tuyo. Tulad yan, for example, 300 yung commitment natin sa babae. Ano ba? Babae na itik. 300. Plus 300 na din po yung lagay nyo. So, 600 na. Para rin sa mga lalaki. Salin din nyo po yung counting ng mga lalaki. So, 300. And, along the way, siyempre katulad nyan, na tinanggal tayo na ng mga matra o yan ng Pinoy. O, plus 300 din kayo. So, suma total po, yung in-incubate niyo in order to get pure 300 na babae, kailangan times 3. 900 po na itlog. Sa akin dito, ang pinasok ko, 800 lang. Hopefully, ma-hit na natin yung, sana ma-hit natin yung 300. Yan po siya eh. Sa pagpapisa, kailangan dedication po talaga kasi sobrang detail talaga to. Okay? Kailangan from itlog, bantayan mo, sa quality ng itlog, kailangan alam mo. At pagka meron ng sisiw ang itlog na bumuuna, doon din kayo doon naman tayo sa pag-monitor ng init kasi the moment mag-overheat yan, wala na. Hindi mo na siya mapakinabangan pa. Malugi ka na doon. So kailangan pag mapapisa, kailangan talaga nakatuon po, no? Yan. Mulo na lahat, no? Ito na po lahat. Tapos pansin niyo po, yung paggalaw ko, hindi, mabilis siya, pero hindi ko masyadong inikot yung itlog kasi alam nyo, pag iganon ko yan, bilisan ko yan, maputol yung ugat. So, dahan-dahan lang. Advantage tong manual na incubator kung kayo magpapisa kasi ma-program nyo talaga after 9 days or 8 days nyo pa siya galawin. Sige. Alam mo na yung ilaw para makita nila. Ayan. So, nakita nyo po, ay. Yan po. So, yan. Pasok muna natin bago tayo mag-discuss. Ito guys, sundan nyo. Sundan lahat. Bilangin natin mamaya. Ilan yung nakuha natin na reject. Reject kasi yan eh. Okay. Reject kasi yan eh. Ayun. So, tingnan niyo po yung sensor nandito. Okay. Yan, sensor na yan. Sensor niyan. Nasa taas pa yan. Yung off niya, mag-ilaw yan, 37.7. Mag-off yan siya ng 38. Pagka, magpa-develop tayo ng embryo. Okay. Develop tayo ng embryo. So, yan po. Salin na natin yun. Salin na natin to. Pao muna na akong calculator day. Yan ba? Okay. Okay, ito na lang. Okay. Ito na lang. Ito. So, may makuha tayo na Pinoy na may sabaw. Ito. 31 pieces. Ang marami ang tuyo. 1, 3, 30, 60, 90, 100, 110 yung unfertile egg, 110 plus yung matra, ilan? 10. So, suma total 110, 120 and plus 31, 151. O, biruan nyo po sa pinasok natin na ayan, 951, no? So, 951
Ay, kung kano yun? 151, no? 151. So, mag-less na tayo dito. Less na tayo. Kailangan may recording eh. 151 yung na-less natin. Yan. So, yan. Out of 918. Okay? Ilan na lang? Okay? 918 na pinasok natin, that was August 4. Less natin yung 151 na reject. Meron pa tayong 767. Oh. Kailangan ang order dito 300. Okay, 300. Female, no? From ano yan, going to Bukidnon, no? Yan. So lang ang order niyan. So ito na yan. Hopefully ma-hit natin to. Kung may ano tayo, kung may 767, okay, less 300, okay, hopefully yan lang ang matapo natin, including sa laki. So dapat may 300 talaga tayo na female. Ito. Okay, from Bukidnon po yan, no? Yung sa Manolo Portage. So yun importante guys, na kailangan talagang bantayan natin yung pagkapisa, and sana po nasundan nyo ang aking tutorial. Day 2, okay? Episode 2 pala to, kasi meron na tayong part 2 pala, part 2 para mas madali siyang i-explain. Meron tayong part 1, part 2. Okay, after 3 days magkita-kita tayo sa part 3, ay para makita natin yung position na naman ng embryo, ng itlog, kung ano sa kalaki ng scissor sa loob ng itlog. Okay? Sana po nagustuhan nyo ang aking content. Sana po sa nagkapisa dyan, malaking tulong sa inyo. And please don't forget to like and subscribe po. Yun na po hingiin natin sa ating YouTube channel. Ayan na guys. So sana nagustuhan nyo. Again, once again, thank you so much po. Bye bye and God bless.